dito na po tayo sa ating mainit-init na usapan din. Politika na naman. Talagang ito, gawin na nating advokasya na papaalalahanan yung ating mga kababayan pagdating sa usaping politika na may mensahe dyan lagi ang ating Panginoon. Sa ating paalala ng Diyos, pag-usapan natin ito mga kapatid, ang Anti-Political Dynasty Bill. Kayo ho ba, pabor yan o hindi? Matatanda ang ipinasa na po ito sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara, sa lower house po. Pero marami ang nahihinaan doon sa kanilang bersyon. Ipinagbabawal dito hanggang second degree of consanguinity sa na makasabay o magkasabay na humawak ng posisyon sa parehas na political jurisdiction. Didinigid pa lamang po ito sa Senado. Kung sakali, ito ang magiging first ever na anti-political dynasty law sa Pilipinas matapos ang halos 4 na dekada. Naku, ilang kongreso na po kasing merong ganitong nagpapanukala pero hindi maipasa-pasa. Pero kasama ito sa priority bills ng Pangulong Bongbong Marcos. Marami ang matatamaan ng batas na ito. Kitang-kita naman yan sa mga nakapwesto ngayon sa gobyerno. Para nangaraw tayong fat dynasties kung tawagin dahil maraming pamilya ang sabay-sabay na humahawak ng iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Batay din sa datos, nasa 54% ng posisyon sa provincial district at municipal levels ay hawak ng mga individual na konektado sa political families. Sa Biblia, may mga pagkakahalintulad din na kwento sa usapin ng political dynasty. Gaya ng kwento natin nung nakaraan, si David na naging hari ng Israel at pagkatapos niya ay namuno naman ang kanyang anak na si Solomon. Pero hindi rin naman naging maganda ang pamumuno. Matagal nang nakabinbin itong anti-political dynasty bill sa bansa. Pag-usapan natin ito sa espiritual na konteksto. Ano nga ba ang paalala ng Diyos tungkol sa anti-political dynasty bill? Connect natin yan. At ito na nga po, Pastor Dave. Ayan, maaari mo ba kaming bigyan? Itong ganitong pagkakataon pala, panahon pa, noong mga early years ay nariyan na, mayroon na. Maaari nyo bang bigyan po kami ng ibang kwento ng political families sa Biblia? Kumusta po yung pamumuno, Pastor Dave? Well, katulad ng ni Haring Rehoboam na anak ni Haring Solomon na pinag-usapan natin noong nakaraang linggo, na hindi siya naging mabuting hari, no? Kundi siya pa nga ang naging dahilan ng pagkahati ng bansang Israel. Sa kalaunan, si Haring Jehoram naman, na panganay na anak ni Haring Jehoshaphat, na isang matawid at makadiyos na hari sa lahi ni Haring David, ay hindi rin naging mabuting hari pagkatapos niyang manahin ang trono sa kanyang mabuting ama. Minana niya ang isang matatag, maunlad at mapayapang kaharian dahil sa matagumpay na pamumuno ng kanyang ama. Pero nung nagsimula na siya maghari, upang masiguro ang kanyang kapangyarihan, ay pinatay niya ang lahat ng 6 niyang mga kapatid na lalaki na mas mahusay sa kanya para wala siyang magiging karibal sa trono. At dahil sa impluwensya ng kanyang kasal kay Atalia na anak ng tanyag at masamang haring Ahab na sa hilagang kaharian, tinalikuran niya ang mga tradisyonal na batas panrelihiyon ng Huda at pinilit ang bansa sa talamak na espiritual na katiwalian at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang kalupitan, kasakiman sa kapangyarihan at kawalan ng pamumuno ay nagwasak ng mga depensa ng kaharian. Nag-alsa laban sa kanya ang sakop nilang bansa na Edom, na nagdulot ng pagkabahagi sa teritoryo ng Huda. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nilusob ng mga mananakop na Filisteo at Arabo ang Jerusalem, ang palasyo ng hari, at binihag o pinatay ang halos lahat ng asawa at anak ni Jehoram. Namatay siyang may lubos na kahihiyan dahil sa isang malubhang sakit sa bituka. At nakasaad nga sa Biblia na pumanaw siya na walang sinumang nang hinayang. O, diba? Napakalupit naman ito, napakasakim sa kapangyarihan, pati kapatid mo
na alam mo hindi mo matanggap na mas magagaling sila para mamuno, para lang to have the power, ano, mailuklok yung sarili doon sa paghahari, ipinapatay niya. Ay, bakit ba marami, Pastor Dave, ano, yung gustong-gusto ng kapangyarihan? Dahil sa kasakiman, kauhawan sa sariling importansya, Mhm. at kawalan ng pag-ibig sa kapwa. Actually, simula pa ito sa Hardin ng Eden, nung nag-alok ang ahas na si Satanas kay Eva ng pinagbawal na bunga, na ayon sa ahas ay magbibigay sa babae ng kapangyarihan na maging tulad ng Diyos. Ang tuksong ito hanggang ngayon ay patuloy na ginagamit ng dyablo para mabitag at makontrol niya ang mga taong walang takot sa Diyos para magamit na sila sa pagwasak ng mga buhay ng mga tao. Ito ang babala ng salita ng Diyos sa mga uhaw sa kapangyarihan, lalo na sa pera. Sa unang Timoteo chapter 6 verse 10, ito ating mababasa. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila at doon rin sa buhay ng ibang tao. Mhm. At maraming ganyan. Marami talaga ang gusto ng kapangyarihan. Lalo na, 'di ba? Yung una, maganda maganda yung intensyon ng kanilang panunungkulan Pero dahil nandoon na no, yung nagiging gahaman na sa kapangyarihan napupunta sa maling direksyon. Paalalahanan natin, Pastor Dave, yung ating mga kababayan na paano natin malalaman kung ang isang leader dun lang na nga sa sarili nilang interes at hindi para sa bayan. Well, tulad na nakita natin sa nakaraang istorya ni Haring Rehoboam, ang isang leader ay namumuno para sa sariling interes lamang kung hindi siya marunong makinig sa mga hinaing at panawagan ng mga tao sa gitna ng kanilang kahirapan at pangangailangan. At ayon sa mga sinuunang propeta ng Israel sa Biblia, makikilala rin siya sa kanyang pagmamanipula o pagbabaluktot ng batas para matupad ang sariling mga kagustuhan o para mapanatili lamang ang kanyang posisyon na kapangyarihan at ang kanyang pagtugis at pagipit kundi man pagpatay sa mga taong walang sala kung sila itinuturing na banta sa kanyang pamumuno at hindi pagbibigay ng katarungan sa mga inaabuso at inaapi. Ito ay mga tanda na mga namumuno ng bayan na namumuhay lang para sa sariling interes. At ano po, kung may paalala, ano ang paalala ng Panginoon? Ano ang sinasabi ng Panginoon tungkol nga sa paghawak ng posisyon o pagiging leader ng bayan? Baka may mga nakakalimot na po diyang mga leader ng ating bayan. Well, nasusulat sa Biblia ang mga katangian ng mabuting hari o leader ng isang bansa. At ito ay matatagpuan natin sa Kawikaan, chapter 31, verse 1 and then verse 8 to 9. Ito ang sinasabi dito. Ito ang kawikaan ni Haring Lemuel na taga-Masa. Ito ang mga itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ipagtanggol mo ang karapatan ng mga taong kahabag-habag na hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Humatol ka ng walang kinikilingan at ipagtanggol ang karapatan ng mga mahihirap at nangangailangan. Yan po ang hinahanap ng mga katangian ng Diyos sa isang namumuno. Yung paalala po ng Panginoon, Pastor Dave, doon sa mga leader ng bayan, kahit saan ka man galing, no, na political family o isang individual lang na naglilingkod sa bayan. Magandang tanong yan. Ang Diyos ay nagbigay nga ng mga tuntunin para sa mga hari o mga leader ng bayan sa Biblia. At ang mga ito ay matatagpuan natin sa Deuteronomio chapter 17 verse 17 to 20. Ito po ay maganda po itong pakinggan natin. Sabi rito, tumutukoy sa isang leader ng bayan, hindi siya dapat magkaroon ng maraming asawa dahil tiyak na tatalikod siya sa Panginoon. At hindi siya dapat nagmamay-ari ng maraming pilak at ginto. Alam naman dahil nakakabulag ang kayamanan kaya hindi na maramdaman at maunawaan ng namumuno ang kalagayan ng mga mahihirap sa bayan. Patuloy tayong magbasa. Kung uupo na siya sa trono bilang hari, kailangan niyang kopyahin at isulat ang mga kautosang ito para sa kanyang sarili. Dapat niyang itong ingatan at laging basahin sa buong buhay niya para matuto siyang gumalang sa Panginoon na kanyang Diyos at masunod
niya ng mabuti ang lahat ng sinasabi ng mga kautusan at mga tuntunin. Sa pamamagitan din ng laging pagbabasa nito, makakaiwas siya sa pagyayabang sa kapwa dahil nagpapasakop din siya sa batas tulad ng lahat. At makaiwas siya sa pagsaway ng mga utos ng Panginoon. Ibig sabihin na hindi siya pwedeng maging above the law or mag-bend the law. Mhm. Mhm. Sabi rito, kung susundin niyang lahat ito, Mhm. maghahari siya ng matagalan. Mhm. Yun kayang mga leader natin may ganitong nakasulat na kautusan na laging binabasa. Yes. I mean, kung ilalagay na po natin yan sa kasalukuyang panahon, ano po, ito, ano ba sana dapat yung laging ipaalala ng ating mga leader sa kanilang mga sarili? Oo, ito ay mga sulat na hindi ka kailangan alam. Baka sabihin ng mga leader, Pastor Dave, alam na namin yan, hindi talaga dapat magkaroon ng maraming asawa. At yung masyadong yaman. Meron yung iba, yan ang kanilang pang-ano rin pagdating sa campaign, 'di ba? Na marami na Right. sila, they're stable, marami lang silang pera, hindi na sila magnanakaw. May mga ganon kanya-kanya silang diskarte, 'di ba? Pero sana yung isa puso nila na paalala sa kanila ng Panginoon sa kagustuhan kasi ginusto naman nila yan 'Di ba? Hindi naman sila tatakbo nang hindi nila ginusto. Pero yun laman sana ng puso nila sa pagtakbo, no? Hindi yung pansariling kagustuhan lamang. Yes. Mm. Hindi kasi sila dapat tumingin sa kayamanan kasi ito'y bumubulag sa kanila Mm. sa pag-unawa ng mga mahihirap sa bayan. Kasi hindi nila naranasan ng kahirapan Kaya that's why hindi nila maintindihan talaga kung gaano kahalaga ang pagtugon sa mga pangailangan, lalo ng mga mahihirap at mga nauubuso ng mga tao. Mhm. At tayo namang mamamayan, tayo bilang mga Kristiyano, Pastor Dave, paano ba tayo matalinong makakapili po ng leader ayon sa kalooban ng Panginoon? Well, malinaw naman ang mga katangian na nais ng Diyos na ating ikonsidera kapag tayo ipipili ng mga mamumuno sa ating bayan. At yan ay makikita natin sa Exodo chapter 18 verse 21. Sabi rito ng Diyos ng father-in-law ni Moses sa kanya, pipili ka sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan, that means mga competent, no? May takot sa Diyos, Mhm. godly na mga leader, mga lalaking mapagkakatiwalaan o mga lalaking may integridad sa buhay, at mga napupuot sa suhol o mahirap makorap or incorruptible. Ilagay mo ang mga lalaking yan na mamuno sa kanila. Yan po ang magandang payo ni Jethro, ang father-in-law ni Moses. Baka yung mga nakikinig at nanonood sa atin, Pastor Dave, ay, ang hirap. Ang hirap talaga. Ang hirap ng role po natin bilang isang mamamayan na nagluluklok sa ating mga leader. At sana, at tayo lang yung may power nun para mailuklok sila. So sana, pahalagahan po natin. 'Di ba? Yung role na yon, Pastor Dave. At wag lang natin yung tipong baliwalain. Pwede na to. 'Di ba? O okay na to. Ay, ito sikat to. Ay, ito ganito. Sana talagang suriin natin ang mabuti. Maybe hindi natin napipili o mapipili palagi yung perpektong leader. Pero kung alam natin na talagang pinahalagahan natin, 'di ba? Yung ating pagpili, hindi natin panghihinayangan pagdating ng panahon. Yes. Ang hirap Yes. no, Pastor Dave? Lalo na sa Actually, panahon ngayon. Opo. kakadiwan natin ng Father's Day, no? Mhm. Manimit ko sinasabi kasi sa mga kalalakihan, alam nyo, anong mga pagbabago na nasa ating mangyayari sa ating panahon ngayon, mga social political reforms, hindi rin magtatagal yan kung ang susunod na henerasyon ng mga pinuno ay hindi pa rin sila nagbabago ng pag-uugali. Mm. Ang strategy po talaga diyan nagsisimula sa mga ama ng bayan. Kung ang mga ama ng ating henerasyon ay hubugin ng tama ang susunod na henerasyon na may tamang mga pagpapahalaga, tamang mga tuntunin na ayon po sa kalooban ng Diyos, na Yes. makaroon sila ng compassion sa kapwa, yung ganong klaseng paghubog ba sa susunod na henerasyon, Mhm. makakasiguro ito na magkakaroon po ng isang henerasyon na taglay ang tamang mga katangian na siya magpapatuloy na magagandang reforma
na ginagawa natin sa ating gobyerno at dami mapapaunlad nila ang Pilipinas. Kasi nga taglay nila ang tamang mga katangian na makakatulong talaga sa pagpalago at pagtugon sa pangailangan ng bayan. Napakahalaga talaga ng pagtatanim ng very strong na foundation na may Yes. takot sa Panginoon at pagmamahal sa Panginoon. So tama, kung sa simula pa lang, ganun na ang itatanim natin or ipapakilala natin sa mga bata, sa mga susunod na henerasyon. Panghahawakan nila yan eh. Hindi matitipag yan hanggang sila'y tumanda. Yeah. Mm-mm. Amen. Mga kapatid, pagdating po sa usapin ng anti-political dynasty bill, maaaring magkakaiba po tayo ng pananaw. May mga naniniwalang makakatulong ito upang mabigyan ng pagkakataon ang mas marami na makapaglingkod. Habang may ilan namang nagsasabing ang mahalaga ay kakayahan at hindi apelido. Ngunit anuman ang kahinatnan ng panukalang ito po, isang bagay ang hindi nagbabago. Nasa kamay pa rin po natin, mamamayan, ang kapangyarihang pumili, walang batas na makakapalit sa responsibilidad nating kilalanin nating mabuti ang mga kandidatong ating ihahalal. At marahil ito po ang paalala ng Diyos sa ating lahat ngayon. Huwag tayong masilaw sa pangalan, impluwensya o kapangyarihan. Sa halip, hanapin natin ang mga lider na may integridad, malasakit sa kapwa at pusong handang maglingkod tulad ng itinuturo po ng Panginoon. Ang tunay na lider ay hindi naghahari para sa sarili kundi naglilingkod para sa kapakanan ng iba. Sa huli, hindi lamang po pangalan o angkan ang dapat nating tignan, kundi po ang karakter at uri ng paglilingkod na kanilang ipinapakita. At bilang mga mamamayan, manalangin din tayo para sa karunungan at wastong paghatol sa tuwing tayo ay pipili ng mga mamumuno sa ating bayan. Kaya habang pinag-uusapan po ang anti-political dynasty bill, maging paalala rin sana ito na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isang mamamayang mulat, mapanuri, responsable sa kanyang boto at naghahangad ng mabuting kinabukasan para sa ating bansa. Diretso na po tayo sa patutuo ng mga karakter sa Biblia. Ang ating Bible character of the day ay si Haring Herodes ang Dakila. Haring Herodes the Great o ang Dakila, kontrobersyal na hari si Herodes the Great sa kasaysayan ng sinaunang Judea. Hindi siya mula sa tradisyonal na maharlikang angkan ng mga Hudyo, kaya maraming Hudyo ang hindi siya tanggap bilang kanilang hari. Naging hari siya sa tulong ng mga Romano. Kung sa usaping politikal, utang niya ang kapangyarihan niya rito. Sa kabila nito, ipinakita ni Haring Herodes ang kanyang kahusayan bilang lider. Marami siyang naging kahanga-hangang proyektong naipagawa, kaya tinawag siyang ang Dakila. Kasama dito yung kanyang pagpapaganda at pagpapalawak ng templo ng Diyos ng Jerusalem, na siyang templo na nakatayo noong panahon ni Jesus na kanyang malimit na dinadalaw. Dahil sa mga proyektong ito, maraming nagkaroon ng trabaho. Lumakas din ang ekonomiya. Mahusay din siyang politiko. Maganda yung kanyang relasyon sa mga kapwa niya lider. Pero kahit magaling na pinuno, kilala rin sa kanyang kalupitan si Herodes. Halimbawa na lang, dahil takot siyang maagaw yung kanyang trono, abay ipinapatay niya ang mga taong pinaghihinalaan niyang kalaban niya. Alam niyo po, walang kamakamag-anak sa kanya dahil kahit sarili niyang pamilya, ipinapatay niya sa ngalan ng kapangyarihan. Nang mga panahon ng paghahari ni Herodes, ipinanganak si Jesus. Narinig ni Herodes na ipinanganak nga ang batang tatawaging hari ng mga Hudyo. Natakot si Herodes na may papalit sa kanya, kaya iniutos niya ang massacre of the innocents. Dito ipinapatay ang mga batang lalaki sa Bethlehem para mahanap at mapatay si Jesus. Hindi nagtagumpay si Herodes na itaka si Jesus ni Maria patungong Egypt.
At sa paglipas ng panahon, lumala ang karamdaman ni Herodes dahil na rin sa katandaan. Nang pumanaw si Herodes, hinati ang kaharian niya sa ilang mga anak. Mga kapatid, bago po natin ituloy ang ating paghimay dito sa kwento ni Haring Herodes the Great, ay narito muna ang ating question of the day. Sumali po kayo sa ating talakayan, mag-post po kayo sa Cheryl Cosim FB page ng inyong sagot. Ang aming tanong, kung ikaw ang pipili, anong pinakamahalaga sa isang leader? Kapangyarihan, kakayahan, o karakter? Kung ikaw ang pipili, ano ang pinakamahalaga sa isang leader? Ang kanyang kapangyarihan, kakayahan, o karakter? O i-post nyo na po ang inyong mga sagot sa Cheryl Cosim FB page at mamaya po ay babasahin ko at pipili tayo ng 3 winners na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Ito na, Pastor Dave, bagamat hindi nga siya ganap na tinanggap, di ba, ng maraming Hudyo bilang hari, bakit naging napakalakas nga ng political power nitong si Haring Herodes the Great? Ito ay sa kadahilanan ng kanyang kapangyarihan at titulo na hari ng mga Hudyo ay pinagkaloob sa kanya mismo ng emperador ng Roma, yung si Octavian. Kaya ang paghahari niya ay suportado ng buong kapangyarihan ng imperyo ng Roma. At dahil sa pagpapaganda at pagpalawak niya ng templo ng mga Hudyo sa Jerusalem, ay nakuha niya ang buong suporta at pagsunod ng literatong panrelihiyon ng mga Hudyo. At hindi nga po maikakaila, Pastor Dave, yung kanyang husay bilang pinuno at tagapagpatupad nitong malalaking proyekto. Pero paano ba umabot dun sa punto nga na naging gahaman siya sa kapangyarihan at handa talagang magpapatay para lamang mapanatili ito? Ayon kasi sa kasaysayan, maraming paghihirap at matugong labanan ang dinanas ni Herodes para makamit niya lamang ang ititulong hari ng mga Hudyo mula sa emperador ng Roma na si Octavian. Hindi rin siya Hudyo actually, kundi isang Idumea. Kaya't alam na hindi siya katanggap-tanggap sa mga Hudyo na pinagarian niya kasi iba ang lahi niya. May takot din siya na kung makagulo ang pinagaharian niya o merong makita ang emperador ng Roma na mas mahusay sa kanya sa pamumuno ay bigla siyang papalitan. Kaya't malupit niyang dinudurog ng palihim ang mga anumang oposisyon o hinaing laban sa kanya mula sa kanyang sinasakupan bago pa makarating ito sa emperador ng Roma. Nakaroon din siya ng 10 asawa at maraming anak na nag-aagawan para sa karapatan ng pagmana ng trono niya. At dahil dito ay pinapatay nga niya pati ang kanyang paboritong asawa na si Mariamne na isang prinsesang Hudyo, kasama ng mga anak na lalaki niya sa kanya. Sa takot na baka makipagsabwatan ng mga Hudyo sa mga anak niya kay Mariamne para palitan siya bilang hari, dahil ang mga ito ay may mahardikang dugo ng mga Hudyo. May kasabihan nga nung panahon niya mabuti pa ang baboy ni Herodes kaysa anak ni Herodes. Ay, isa nga po sa pinaka madilim, di ba, na bahagi ng kanyang kwento. Ito nga rin tinatawag, Pastor Dave, the Massacre of the Innocents. Bakit ganun na lamang nga yung takot ni Herodes sa pagkapanganak kay Jesus na isa pa lamang noon naman, isang gulpa. So marami pang ang dekadang bibilangin. Yes. Well, dahil nga marami siyang pinagdaanan na madugong mga karanasan at hamon para makamit niya lamang ang titulong hari ng mga Hudyo at sa kanyang takot mapalitan siya ng isang hari na may dugong Hudyo. Naging paranoid siya nang marinig niya sa mga pantas mula sa silangan na may pinanganak sa Bethlehem na hari ng mga Hudyo, na siyang titulong nakamit niya at pilit niyang iniingatan na walang makaagaw nito sa kanya. Kaya kasakiman sa kapangyarihan ang nagbunsod sa kanya na pumatay ng maraming bata para matiyak lamang niya na mawala na sa mundo ang banta ng sanggol na tinuturing ng mga pantas na hari ng mga Hudyo. Pastor Dave, sa panahon po natin ngayon, ano yung mga aral na makukuha mula sa buhay ni Haring Herodes pagdating sa pamumuno, kapangyarihan at pananagutan? Maganda yan sa aplikasyon.
Ang ating mga pinuno, taliwas sa maling halimbawa ni Herodes, ay dapat mag-ingat sa tukso ng pag-ibig sa kapangyarihan, na siyang ugat ng korupsyon at ng lahat ng uri ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. Kasama na ang pagpapatay at paggigipit sa mga taong walang kasalanan na itinuturing na banta sa kapangyarihan ng namumuno tulad ng ginawa ni Haring Herodes. Ang pagkakaroon ng makatotohanang pag-ibig at malasakit para sa kapwa at sa bayan, na handang isakripisyo ang sarili para sa kapakinabangan ng karamihan, ay siyang tanda ng isang marangal at makataong pamunuan at pamahalaan. Sa isang demokrasya tulad ng sa atin, ang mga pinuno ay may malaking kapanagutan sa mga mamamayang naghalal sa kanya sa kapangyarihan para sila ay maglingkod sa bayan. Ang pagpapakita nila ng kapanagutan na may buong katapatan at integridad ay kinakailangan para makuha nila ang buong tiwala at suporta ng mga mamamayan patungo sa tunay na pag-unlad ng ating mahal na bansa. Tulad ng sinabi nga sa mga kawikaan, chapter 14, verse 34, papabasa natin ito, ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bansa, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. And during the time nga po ni Haring Herodes, doon din yung panahon na ipinanganak nga po si Jesus, ang hari ng mga hari. Pareho silang tinawag, di ba? Na hari, Pastor Dave. Ngunit ano yung malaking pagkakaiba ng uri ng pamumuno ni Jesus kay Herodes? Yan ang pinakamandang tanong. Mayroon matinding pagkakaiba nga sa pagitan ng dalawang hari, si Haring Herodes at ang Panginoong Hesus. Si Herodes ay uhaw sa kapangyarihan at ninais na siya ay paglingkuran ng mga tao. Samantalang si Jesus ay sinuko ang kapangyarihan upang maglingkod sa lahat ng tao. Nais ni Herodes na mapasa kanyang paanan ang buong mundo. Samantalang si Jesus ay ninais na mapasa paanan ng mundo upang maglingkod. Si Herodes ay namuhay sa kasakiman, samantalang si Jesus ay namuhay sa pag-ibig. Si Herodes ay handang isakripisyo ang ibang tao upang mapanatili lamang ang kanyang trono, samantalang si Jesus ay binitawan ang kanyang trono at isinakripisyo ang kanyang sarili para sa ibang tao. Ang kailangan ng Pilipinas ngayon ay mga lider na tulad ng ating Panginoong Hesus na may tunay na pag-ibig at malasakit sa kapwa at hindi inaambisyon ang kapangyarihan na tulad ng ginawa ni Haring Herodes, na ang pangunahing ambisyon lamang ay kapangyarihan at sariling kapakinabangan, at ito'y nagpapahirap sa bayan at sumisira ng kinabukasan ng ating mga anak at sa reputasyon rin ng ating bansa. Kaya sabi nga ni Jesus sa Juan chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y makaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ganyan po yung uri ng pamumuno ng ating Panginoong Hesus. Ang kapakanan lagi nating lahat ang pangunahing layunin ng kanyang pagparito. Amen. Mga kapatid, ang kwento po ni Haring Herodes ay paalala na hindi sapat ang galing, talino o tagumpay upang maging mabuting lider. Marami siyang naipatayong proyekto at napaunlad ang kanyang kaharian. Ngunit dahil sa labis na takot na mawala nga ang kanyang kapangyarihan, abay naging malupit siya at nakasakit ng napakaraming tao. Ipinapakita ng kanyang buhay na kapag ang kapangyarihan ang naging sentro ng ating puso, madali tayong matutuksong gawin kahit ang mali para lamang mapanatili ito. Ngunit ang tunay na liderato ay hindi tungkol sa paghawak ng kapangyarihan, kundi sa paglilingkod sa kapwa. At ito rin ang malaking pagkakaiba ni Herodes kay Jesus. Si Herodes nga ay kumapit sa trono sa pamamagitan ng takot. Si Jesus, naghari sa pamamagitan ng pag-ibig, kababaang loob at sakripisyo. Kaya ang paalala po ng Diyos sa atin ngayon, huwag nating hayaang ang ambisyon, katanyagan o kapangyarihan ng maghari sa ating puso. Sa halip, piliin nating mamuhay ng may integridad, malasakit at pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat sa huli, hindi ang kapangyarihang ating nahawakan ng mahalaga, kundi ang kabutihang iniwan natin sa buhay ng iba.